6 na minuto makalipas ang kapito ng umaga, alas 7:06 na po. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio! Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide para sa ika-24 na araw ito ng buwan ng Nobyembre taon 2020, November 24, 2020. Huling Martes na po ng Nobyembre mga kapuso. Sa susunod na Martes, Disyembre a primero na po. Pasko na. Ano ka mo? Pasko na. Sige, okay. Gobyerno, nakikipagnegosasyon sa iba't ibang kumpanya ng gamot sa bibilhing bakuna laban sa COVID-19. Malacanang, ipinagtanggol ang pagbawi sa deployment ban sa mga Pilipinong health worker na nais magtrabaho sa ibang bansa. World Health Organization, importante po ito mga kapuso, iginiit na hindi lang bakuna ang sagot para tuluyang matapos na ang pandemya dulot ng COVID-19. Department of Health, pinayuhan ng publiko iwasan ang matataong lugar na posibleng mga tiyangge pagmula ng hawaan ng COVID-19. Department of Health at Department of Trade and Industry, sinasapinal na ang kautusan na magtatakda ng tinatawag na price cap o limit sa halaga ng swab test para sa COVID-19. Mga mamimili nagre-reklamo ho sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ay sa kabila na ipinapatupad na price freeze sa Luzon na nasa ilalim na state of calamity. Mga kumpanya ng langis habang may state of calamity nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Department of Labor and Employment, DOLE, pinatigil ang trabaho sa Skyway Extension Project kasunod ng malagim na aksidente na ikinasugat ng isang tao at ikinasugat po ng 4 na iba pa. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Alas 7:08 po ang ating oras, radyo na! TV pa! Apektado ng hanging amihan ang Luzon at Kabisayan habang ang tinatawag na tail end ng frontal system ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Asahan na ang maulap na papawari na may kalat-kalat na pagkapagulan at pagkulong-pakidlat sa mga reyon ng Davao at Caraga. Maulap na papawarin na sasamahan ng mga pagulan ang mararanasan sa silangang Kabisayan dahil sa hanging amihan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulupulong pagulan naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil sa localized thunderstorm. Sa Kalakhang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan dahil sa hanging amihan. Bantay Panahon. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay COVID-19 sa DZBB. Nakikipagnegosasyon na po ang Pilipinas sa ilang malalaking kumpanya ng gamot na gumagawa ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Secretary Carlito Galvez, ang tinatawag na Vaccine Czar at Chief Implementer ng National Task Force versus COVID-19, kabilang sa mga kinakausap nila ang mga kumpanyang Sinovac o Sinovac, AstraZeneca at Pfizer. Maganda umano ang tinatakbo ng negosasyon dahil maaaring makamura ang gobyerno sa pagbili ng bakuna. Pwede na po tayong magkaroon ng tinatawag na advance commitment by November. Meron po tayong tinatawag na negotiation at ang kanilang quota po malaki po na 20 million doses. At nakita natin ang AstraZeneca po maganda po dahil kasi non-profit po ang sa kanya at saka pinakamababa po yung kanyang presyo. More or less $5 lang po. Sinabi pa ni Galvez na posibleng magkaroon na ng pirmahan sa kasunduan ng pagbili ng bakuna bago matapos ang buwang ito. Sakaling magtagumpay ang negosasyon, sinabi ni Galvez na posibleng magkaroon na ng bakuna sa bansa pagsapit ng ikalawang yugto ng susunod na taon. Just in case na makuha natin tatlo nito, makakabuo po tayo ng 60 million next year. So ibig sabihin, meron na po tayo na magandang mga vaccine na nakita natin na safe, cost-effective at saka po talaga yung efficacy ay medyo po ang natin, maganda po ang kanilang mga performance. Yan po ang tinig ni Secretary Carlito Galvez, Vaccine Czar at Chief Implementer ng National Task Force versus COVID-19. Bantay Bakuna. Bantay Bakuna.
Unang matuturukan ng bakuna kontra COVID-19 ang mga mahihirap na Pilipino. Kasabay nito ay meron ng nakalatag na plano ang gobyerno kaugnay na malawak ang pagpapabakuna. Sinabi ho ni Secretary Carlito Galvez, Vaccine Czar at Chief Implementer ng National Task Force versus COVID-19, unang tuturukan ng bakuna ang mga may sakit. Kaya hindi nyo mga nakatira sa tinatag na epicentro ng COVID-19. Isusunod naman ang mga mahihirap at mga nakatatanda, gayon din yung mga sundalo at mga health worker sa National Capital Region. Dapat din daw unahin ang mga lugar na labis na naapektuhan o may mataas na kaso ng COVID-19. Kabilang na po ang NCR, Davao, Cebu at Bacolod. Deployment po ng vaccine para doon po sa mga infected at saka yung mga tinatawag po natin na yung mga epicenter. And then from geographical, magiging sectoral. Meaning, kung sino yung priority natin doon, for example, sa Manila, yung urban poor, uunahin po natin yan. Yung mga vulnerable, uunahin po natin doon. Yung mga sundalo na ka-assign sa NCR, uunahin po natin. At saka po yung mga essential workers. Yan, ang tinig po ni Secretary Carlito Galvez Jr., Vaccine Czar, Chief Implementer, National Task Force versus COVID-19. Pantay Bakuna. Alamin natin ang report mula sa palasyo po ng Malacanang. Ang Malacanang sinabi o tinitiyak po nila na maayos na makapag-aangkat ng bakuna kontra COVID-19 sa pamagitan po ng PITC, Pantay Bakuna. Philippine International Trading Corporation. Pantay Tuesday News, Bakuna. pasok! Naniniwala ang Malacanang na hindi makaaapekto ang track record ng Philippine International Trading Corporation o PITC sa pag-aangkat ng bansa ng COVID-19 vaccines. Pahayag ito ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque kasunod ng obserbasyon ng ilang mga senador na nagsasabing hindi maganda ang record ng PITC bilang exclusive trading company ng bansa. Kinwestiyon din ng mga senador ang nasa 18 bilyong piso na hindi nagamit na pondo ng PITC. Patunayan nila na hindi nito nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Pero depensa ni Roque, isang tao lamang naman ang inatasan ng Pangulo para tutukan at siguruhin ang maayos na pagbili ng pamahalaan ng bakuna kontra COVID-19. Walang iba kundi si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Malakian niya ang tiwala ng Pangulo kay Galvez na siyang gagarantiya na mabilis at epektibong makapag-aangkat ng COVID-19 vaccines ang bansa gamit ang PITC. Tusay. Mike, Oy, dapat bantayan natin na mabuti yan. Ang laking budget yan, yung pambili na bakuna na yan. Totoo Ngayon pa yan. lang, ang dami ng sumasawsaw. Mainit sa mata yan ng mga kamutan, Tuesday, ng mga mandarambong. tama Mike. May una na ring pagpuna ang ilang mga senador na nangungumisyon ang PITC sa Naku bawat po, ito na. bilyong pisong halaga ng produkto ito na. na ipinabibili rito ng gobyerno. Ayon sa ilang mga senador, hindi na dapat kumuha pa ng komisyon ang PITC sa pagkakataong ito na nahaharap ang bansa sa Ayan. pandemya. Tuesday, pumoporma na yung mga kwan na pinakamatagal na komisyon sa gobyerno. Di ba meron tayong commission on elections, commission on audit, Ano yung commission on human pinakamalaking rights. komisyon? Ano ka mo? Ano yung pinakamalaking na komisyon? Commission on commission. Yung mga nangungumisyon. Anak naman talaga lang. Tuesday, Ay, kaya- bantayan natin yung mga yon. Tama, Mike. Gusto nga ng ilang mga senador malaman kung yung bang nakukuhang komisyon ng PITC ay naibabalik din ba sa gobyerno. Sa National Treasury rin ba yan pumupunta o kanino ba yan napupunta? Ang inyong kapuso, Tuesday Sagunion ng GMA Super Radio, DZWB, walang iwanan. Pantay COVID-19 sa DZWB. Pantay Bakuna. Oras po natin mga kapuso ay alas 7:15 na po, 15 minuto makalipas sa kabito ng umaga. Radyo na Ibig pa. ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit isinama sa mga prioridad na mabigyan ng bakuna ang mga pulis at sundalo. Sa kanyang ulat sa bayan kagabi ng hating gabi, sinabi ng Pangulo na mahalagang malakas ang